Magandang buhay po mga ka-anglers yan. Habang nagkakape po this morning ay meron po akong i-share na napaka-simple rig para po tayo makahuli ng walleye. Napakaganda po ito sa walleye. Naranasan po namin ito kahapon nung nasa McGregor po kami. Talagang yung pong ating tinatawag na Carolina rig. Carolina rig na naglagay pa po ako ng isang hook sa taas. Pang ano po yung pang ano sa isda para maging visible. So ito may handa po tayong dapat na ito yung protective bead. Yan o, pakikita ko po sa isa protective bead. Itong ating barrel swivel. At meron tayong sliding egg weight o sinker. Yan o, sliding. Yan. So bakit po kailangan natin ng protective bead? Para po pag siya ay sumasalpok dito at inihagis natin, hindi po maapektuhan ng ating main line or leader line. Yan. So meron po tayong hook. Meron po akong hook na pula. At ito po yung gagamitin kong hook na epektibo na pang bottom na siya. Ito po yung hook na pang ating Carolina na ilalagay natin. So umpisahan po natin ang paggagawa nito. So umpisahan po natin na i-connect ito sa ating swivel, yung barrel swivel. I-connect po natin. Same procedure po ng paglalagay natin ng nut. Kailangan po matibay para sayang po kapag nalagutan tayo o nag-unlock yung ating nut. Kailangan perming nakalakyan. Sayang po yung ating kagat at saka yung huli. Kahapon po, grabe. Ang sarap nung experience po namin ni Master Willie Cunanan at saka ni tatlo po kami nagpunta ni kabayan Ron. Yan. So experience po namin doon, grabe. Ang dami pong ako po ay nakatatlong walleye. Talagang ganito lang po yung ginamit ko, yung Carolina rig na may combination na pong isang hook sa taas. Yan, ipakikita ko po. So nailagay na po natin. So yung haba po dito, simula po doon sa ating barrel swivel papunta doon sa ilalagay nating hook is isang ruler at kalahati. Sabihin na natin 1.5 feet. Ayan na. So dito po tayo magkukonect. Puputulin ko po ito. Tapos i-connect po natin dito yung ating hook sa dulo ng ating leather line. Yan. So same procedure po. Kailangan pong matibay yung ating nut. Ginagawa ko po ganun din. Pero gagamitin ko po rito ay i-double ko yung, kasi malaki naman yung butas. Pwede natin siyang i-double. Yan. Ensure na yan. So kailangan pong napakaganda ng ating nut para po hindi siya mano tayo, yan o. Ito po napakasimpleng pag-tight sa hook. Simple but very effective. Yan.
Yan. So, putulin ng kaunti natin yung balbas. So, nakalak na po yan dyan sa dulo. Kung mapapansin po nito, napaka smooth at napaka pino. O, yan o. Yan. So, ngayon, kuha tayo ng ating pwede na po natin ikabit ito sa ating main line. Pero ang gagawin ko po is hindi ko po ikakabit sa main line. So, gawa din po ulit tayo ng panibagong leather line. Kasi nga po, magkukunik ako ng isang hook dito sa itaas ng ating Carolina. Combination po ito para po in case na wala sila sa ilalim ay meron tayong ano sa ibabaw, kumbaga support. Yeah, support sa ano para maamoy-amoy din nila. Live burn po yung aming ginamit. Yan. Yan natin dito. Kailangan po medyo matibay ito ng ating pagkakakonek ng yan. So may testingan po rito para testingan yan. Ito yung aming pressure. Yan. Para po sure na matibay yung ating okay. Yan. So gagawin po natin dito ay ating puputulin yung dulo. Now connect tayo dito. Yan. Then it depends sa calculation lang po ninyo. Pero sa akin po, ginagawa kong 2 feet simula dito sa connection ng swivel ng ating Carolina. Ginagawa ko pong 2 feet from here and doon sa dulo. Kasi nga po, gagawa ako dito ng isang ano pa, yung ikukunik ko dito yung isang hook para po may yan. So, ilagay na po natin yung ating protective bead. Yan. Pasok na natin ang butas. Ayan o. Makita po niyo nandun na. Tapos, ilagay natin dito yung ating sliding egg sinker. Yan, wait. Yan o. Pag pumatak po yan dyan, hindi po siya maano yung ating may protection po. Ika nga. Yan. Paninihagas po natin. Ngayon, kukunik po tayo dito ng isang hook. Yan. Kunik tayo dito ng isang hook. Yan, tama-tama yung distance. Pwede po po ninyong habaan kung depende po sa inyong setting ng rig. Pero ako po, okay na po ito. Dahil ito na po yung aking ginagamit. Yan o. Pagbagsak po niya, pagkagis po natin, bagsak. And then, ito po ay naka-pre ang ano niya. Ayan o. Kumbaga, relax na relax yung ano sa ilalim. Habang hinihila-hila natin to, gumagalaw din siya. Pero pag may malakas yung medyo may ano ang tubig, gumagalaw po yan. Kaya medyo nahihila-hila kapag merong current. Kaya nga po maganda daw sa MacGregor, may current yung tubig, kaya umiibo yung ano natin, nagiging ano sa mga isda. Ayan. Sharing lamang po. Kasi nga po, galing kami doon kahapon. At naging epektibo yung rig na lagi kong dala-dala. Yan o. See? Pagbagsak niyan. Tapos dito tayo magkoconnect ng isang hook.
ito po ay epektibo hindi lamang sa bulay, pati rin po sa trout at lahat po. Kahit nga po perks, epektibo rin ito kasi ganito rin yung setting ko pag sa perks. Naglalagay po ako dito ng ganitong isang color red na hook. Ayan. Galing po ito kay Master Willie. Bigay sa akin yung hook. So i-connect natin dito. Sabi lang. Hindi din po. Huwag po masyado nating habaan. Kasi nga po minsan nagpupulupot sa leather line. Hindi po. Pero po yung inyong ang inyong nut sa ating hook. Maintain po natin yung kailangan matibay. Yan. Ngayon, ang testihan po natin dyan, ito pong ating hook. Ito. Yan. Testingin natin. Okay. That's good. Ayan. Okay na po. So, meron po tayong isa rito. Yan. Habang nandun po yung so dito po magkukonect din ako dito ng ating swivel para po madali nang ikabit sa ating main line. Yan. So lagay tayo dito ng isang swivel. Ayan. Putulin ko yung tanggalin ko nito yan. Lagyan natin dito. Okay. Hindi po kailangan matibay din yung ating nut. Ayan. Tali ulit natin. Napaka-effective po nito, guys. Lalo na sa mga beginners na nagtatanong, ay ito po yung gawin ninyo sa mga beginners. Yung pong mga anglers na senior na ay grabe. Marami po yung technique. Hindi lang po mga nagsishare. Sinishare ko lang po ito kasi nga po nagbablog ako. Yan. Okay. Yan. Sus. Sure po yan. Sure na sure. Yan o. Diba? Ito na po. Ang ating Carolina rig. Combination po na mayroong isang hook sa taas. So, yan. Pagbagsak po niyan dyan, nandyan lang yung ating Carolina. May amoy na yan. Effective din po yan sa soccer. Ayan. So, yan lamang po mga guys. At huwag niyo po kaliligtaan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para po lagi kayong updated sa aking mga busy video kay Cutie Coco Vlogs na nandito rin po sa ating YouTube channel. Mga short videos, aking mga long videos about sa fishing at life in Canada. So mabuhay po tayo lahat at enjoy po natin ang ating sarili. Sabi nga, may kasabihan, life is too short. Kaya nga po basahin natin sa Ecclesiastes 5:18 hanggang 20. Salamat po and to God be all the glory.